Ang oras at paraan ng pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin ay maaaring hindi mahuhulaan. Sa kabila nito, may mga malinaw na senyales na nagpapahiwatig na dininig ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang mga kalalakihan at kababaihan noong unang panahon ay nakaranas ng mga ito sa kasulatan, at marami pang iba ang maaaring nakatagpo rin ng mga palatandaan, ngunit hindi alam na sila ay mula sa Diyos. Kaya manatili sa akin hanggang sa wakas habang tinutuklasan natin ang 8 palatandaan na dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, paki-click ang notification bell. Makakatanggap ka ng liwanag mula sa isip ng Diyos, at babaguhin ka nito magpakailanman. Bilang anak ng Diyos, mahalaga sa iyo ang panalangin. Ito ay hindi lamang isang daluyan kung saan ka bumuo ng isang malakas na relasyon sa Diyos, ngunit ito rin ay isang paraan upang ipaalam ang mga hangarin ng iyong puso sa Kanya. Gustong-gusto ito ng Diyos kapag hinihiling mo sa Kanya ang iyong mga pangangailangan dahil binibigyan siya nito ng daan sa iyong buhay. Ipinapakita rin nito na nauunawaan mo at nagpapasakop ka sa Kanyang soberanya. Kapag nananalangin ka, hinahayaan mo ang Diyos ng pagkakataon na maging isang ama sa iyo. Nais ng Diyos na maging isang ama na nagmamalasakit at tumutugon sa mga pangangailangan ng Kanyang anak. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang palaging pumunta sa lugar ng panalangin kapag mayroon kang mga problema. Dapat mong linangin ang ugali na iugnay ang iyong kahilingan sa Diyos dahil sinasagot niya ang mga panalangin. Sinasabi sa awit 65:2, ikaw na sumasagot sa panalangin, sa iyo lalapit ang lahat ng tao. Ang Diyos ay walang kamalig sa langit kung saan iniingatan niya ang mga panalangin na ginagawa mo sa Kanya. Ibig sabihin, napipilitan siyang makinig sa tuwing lalapit ka sa Kanya. Ganyan siyang maasikaso. At pagkatapos niyang pakinggan ang iyong kahilingan, natutugunan niya ito. Lagi siyang gagawa ng paraan para maibigay sa iyo ang mga bagay na hinahanap mo ayon sa Kanyang oras. Sa Roma 8:32, sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos na ibibigay niya sa iyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung ibinigay niya si Jesus para sa iyo, anong kahilingan ang hindi niya sasagutin? Hindi kailanman iniisip ng Diyos na ipagkait sa iyo ang anuman, kaya narinig ka niya sa sandaling binanggit mo ang pangangailangan sa Kanya. Ipapaalam din sa iyo ng Diyos na narinig niya ang iyong kahilingan at ginagawa niya ang iyong mga sagot. Ngunit paano mo malalaman ito? Narito ang maraming mga palatandaan na dapat bantayan. Numero 1, isang alam. Kapag naayos na ng Diyos ang kahilingang iyon, mararamdaman mo ito. Sinasabi sa Isaiah 43:11, tingnan mo, gumagawa ako ng bagong bagay. Ngayon ay bumubulusok ito, hindi mo ba napapansin? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Ang banal na espiritu ay magdadala ng isang hindi maikakaila na pananalig sa iyong espiritu. Malalaman mo lang na nasa iyo na ngayon ang iyong sagot. Malalaman mo lang na nagbabago ang iyong disposisyon kahit na hindi pa ito nagpapakita ng pisikal. Maaaring hindi ito maintindihan ng mga tao kapag sinubukan mong ipaliwanag ito sa kanila, ngunit hindi mo maaalis ang pakiramdam na ito dahil darating ito ng napakalakas. Ang pag-alam na ito ay isinasalin sa kapayapaan, isang estado ng kalmado. Ang kapayapaang ito ay hindi nagkataon lamang, ito ay isang selyo sa iyong mga sagot. Ang banal na espiritu ang siyang naglalabas ng kapayapaang ito sa loob mo upang tulungan kang malaman na maaari ka na ngayong mag-relax habang ginagawa ito sa iyo, gaya ng hiniling mo. Tandaan na ang isa sa mga bunga ng espiritu ay kapayapaan. Kaya't sa anumang oras na masiyahan ka sa isang estado ng katahimikan sa iyong isip, isipin ito bilang Diyos na nagsasalita sa iyo. Kung nararamdaman mo ito lalo na habang ikaw ay nananalangin, makatitiyak kang dininig ng Diyos ang iyong mga inaasahan. Ang isa pang bunga na pinasigla ng Espiritu Santo sa iyo bilang hudyat ay kagalakan. Sinasabi ng salita ng Diyos na sa pamamagitan ng kagalakan, makukuha mo ang iyong mga pagpapala. Ang estado ng kagalakan na ito ay wala sa presensya ng mga sagot. Maaaring nahaharap ka pa rin sa katotohanan ng pangangailangang iyon, ngunit pinukaw ng Diyos ang kagalakan sa iyong puso.
Isa si Hana sa mga taong nakaranas ng kagalakang ito. Pagkatapos niyang manalangin at kausapin siya ng pari, sinabi ng Biblia na nagbago ang mukha ni Hana. Hindi na siya nalulungkot. Hindi niya nakuha ang kanyang mga sagot doon, ngunit sigurado siya na ito ay dumating, at nangyari iyon. Kaya kapag dumating ang panahon na sinimulang punuin ng Diyos ang iyong puso ng kanyang kapayapaan at kadalakan, nasa iyo ang iyong mga sagot. Bilang 2, kapag ang mga panalangin ay ayon sa kanyang kalooban. Hangga't humihingi ka, lagi kang makakatanggap, lalo na kapag ginawa mo ang iyong kahilingan ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi inaantala ng Diyos ang anumang pangangailangan sa kanyang plano para sa iyo ngayon. Kaya't sa tuwing nananalangin ka ayon sa kalooban ng Diyos para sa iyo, makatitiyak na darating ang iyong mga sagot. Sinasabi ng 1 Juan 5:14 ito ang ating pagtitiwala sa paglapit sa Diyos, na kung humingi tayo ng anuman ayon sa kanyang kalooban, tayo ay dinirinig niya. Nasa atin ang hiniling natin sa kanya. Ang isa pang palatandaan na narinig ka ng Diyos ay kapag nanalangin ka sa tulong ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo, at matutulungan ka niya sa lahat ng mga gawain, kabilang ang mga panalangin. Alam niya ang puso ng Diyos, ibig sabihin ay nauunawaan niya ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kaya sa tuwing pupunta ka sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng namamagitan na channel ng banal na Espiritu, ang iyong mga panalangin ay naaayon sa plano ng Diyos para sa iyo, na nangangahulugan na malapit ka nang makatanggap ng patotoo. Kung minsan, kung mapapansin mo na ang banal na Espiritu ay nagdarasal sa iyo tungkol sa isang partikular na pangangailangan, dapat mong malaman na ang Diyos ay makikinig dahil sa tuwing ikaw ay nakikisama sa banal na Espiritu, sumasang-ayon kasama. Ang banal na Espiritu ay nagsasalita lamang sa iyo batay sa kung ano ang kanyang natatanggap mula sa Diyos Ama sa bawat oras. Nakikita mo na ba ngayon kung bakit kaagad ka pinakinggan ng Diyos kapag nagtanong ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Kapag binigyan mo ng kontrol ang banal na Espiritu sa lugar ng panalangin, habang naglalakbay ka sa Espiritu, makakaranas ka ng pagbabago. Ito ay kung kailan siya ngayon ay nagsimulang mamagitan para sa iyo. Makakaranas ka ng daloy at malalaman mong hindi ka nagdarasal sa pamamagitan ng iyong lakas o kakayahan. Kapag naabot mo ang taas na ito ay nagpapatunay na narinig ng Diyos ang iyong pag-iyak sa pamamagitan ng Espiritu. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang humingi ng tulong ng banal na Espiritu sa tuwing ikaw ay nananalangin. Kapag hinayaan mo siyang mamuno, nananalangin siya para sa iyo ayon sa nais ng Ama, at ang gayong mga panalangin ay laging may kasagutan dahil ang Diyos ay sabik na ipakita ang kanyang kalooban sa iyong buhay. Bilang 3, mga tagubilin. Ang isa pang patunay na pinakikinggan ka ng Diyos kapag nananalangin ka ay sa pamamagitan ng kanyang tugon. Ang Diyos ay palaging nagpapadala sa iyo ng isang salita upang patunayan na natanggap niya ang iyong mensahe. Anumang oras na makakuha ka ng isang salita ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng banal na Espiritu o ang Biblia tungkol sa pagnanais na iyong ipinagdasal, maaari mong gawin ito bilang isang senyales na dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Maipapakita rin sa iyo ng Diyos na narinig ka niya sa pamamagitan ng mga tagubiling sinimulan niyang ibigay sa iyo. Ang patnubay ng Diyos ay palaging magdadala sa iyo sa mga sagot na hinahanap mo. Habang nananalangin, kung magsisimula kang makatanggap ng mga tagubilin kung ano ang dapat mong gawin tungkol sa mismong bagay na iyong ipinagdarasal, ito ay paraan ng Diyos sa pag-uutos ng iyong mga hakbang bilang tugon sa iyong kahilingan. Noong nasa ilang ang mga Israelita, palaging binibigyan sila ng Diyos ng mga tagubilin kung ano ang dapat nilang gawin sa tuwing nananalangin sila. Pagdating nila sa dagat na pula, nanalangin si Moises sa Diyos, at tumugon siya ng may mga tagubilin. Sinabi niya kay Moises na dapat silang sumulong. Sinabi rin niya sa kanya na iunat ang kanyang tungkod patungo sa dagat na pula. Habang sinunod ni Moises ang mga tagubilin mula sa Diyos, ang dagat na pula ay nahati dito at ikapu. Sa isa pang punto, nang manalangin si Moises sa bundok, ibinigay sa kanya ng Diyos ang 10 utos na nagsilbing tugon ng Diyos. Sinasagot din ng Diyos ang iyong mga panalangin sa pamamagitan ng iba. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang maging matulungin sa kanyang tinig.
Magdadala siya ng muling pagkumpirma sa isang salita o tagubilin na ibinigay niya sa iyo. Dapat mong bantayan ang propetikong salita o tagubilin sa panahong iyon sa pamamagitan ng tinig ng banal na espiritu, iyong mga kaibigan, kasamahan, at kanyang propeta. Numero 4, darating ang sagot. Ito ay isa sa mga malinaw na palatandaan kapag natanggap mo ang iyong hinihiling. Ito ay kapag ang isang biglaang matinding pagbabago ay nangyayari na nagpapakita ng tugon ng Diyos sa iyong mga pangangailangan. Ang isang halimbawa ay noong si Elias ay nasa isang paligsahan sa mga propeta ni Baal sa Isa Hari 18 oras 37 minuto negatibo 38. Nanalangin si Elias na magpadala ng apoy sa kanyang hain upang patunayan na siya lamang ang tunay na Diyos, at nangyari ito. Agad na nagpadala ng tugon ang Diyos. Kung, tulad ni Elijah, makakatanggap ka kaagad ng mga sagot sa iyong hiniling, anong mas mabuting tanda ang kailangan mong malaman na nakinig sa iyo ang Diyos? Sa ibang pagkakataon, maaaring ipahiwatig ng Diyos na nakuha niya ang iyong mga panalangin sa pamamagitan ng isang tanda. Madalas niyang ibibigay sa iyo ang senyales na ito bilang katiyakan na sinimulan na niya ang proseso ng paghahatid ng iyong kahilingan. Kaya't makikita mo na ang sagot na ito ay hindi dumarating ng biglaan, tulad ng kanyang tugon kay Elias. Ito ay magtatagal, ngunit makikita mo ang katibayan na ang Diyos ay nakikinig sa iyo. Halimbawa, kung naaksidente ka at nanalangin sa Diyos para sa pagpapanumbalik, ang kanyang tugon ay darating sa anyo ng mabilis na paggaling sa iyong paggaling. Ngunit dapat mong malaman na ang pagpapagaling ay nangangailangan ng oras. Gayunpaman, magsisimula kang bumuti ang pakiramdam habang lumilipas ang mga araw na may mga palatandaan ng paggaling. Ganito ka mabibigyan ng Diyos ng tanda bilang tugon sa iyong mga panalangin. Tignan natin muli si Elijah sa Isa Hari 18 oras 44 minuto. Nanalangin siya sa pagkakataong ito na magpadala ang Diyos ng ulan. Ipinakita ng Diyos kay Elias na narinig niya sa pamamagitan ng isang simpleng tanda na halos hindi nakikita, ngunit nauunawaan ito ni Elias. Ang mensaherong ipinadala niya upang suriin ang ulan ay nakakita lamang ng isang kamao ng ulap na nagtitipon, at sapat na iyon para malaman ni Elias na narinig siya ng Diyos. Numero 5, isang pagpukaw ng pananampalataya sa iyong puso. Ang isang paraan na ipinapakita sa iyo ng Diyos na pinakikinggan ka niya kapag nananalangin ka ay sa pamamagitan ng pagpukaw ng pananampalataya. Kapag natanggap mo ang espiritu ng pananampalataya na nagpapapaniwala sa iyo, kahit na ang tila imposible, masasabi mong nakuha ng Diyos ang iyong mensahe. Sa larangan ng espiritu, ang pananampalataya ay ang pera na ibinibigay mo bilang kapalit ng iyong himala. Kaya't sa tuwing ilalabas ng Diyos ang iyong mga sagot, pupunuin niya ang iyong puso ng isang malakas na paniniwala na ang iyong mga panalangin ay sinasagot. Ang lakas ng pananampalataya ay nagtutulak sa iyo sa pagsasalita ng mga salitang puno ng pananampalataya. Marcos 11 oras 23 minuto negatibo 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang sinuman ay magsabi sa bundok na ito, humayo ka, tumalon ka sa dagat, at hindi nag-alinlangan sa kanilang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanilang sinasabi, ito ay mangyayari para sa kanila. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hininyo sa panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo ito, at ito'y magiging inyo. Ang mga salitang binibigkas mo ay nagpapakita ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Tinitiyak nito na gagawin niya ang hinihiling mo sa Kanya. Ang iyong mga salita ay maaaring patahimikin ang takot at kawalan ng pananampalataya na maaaring tumaas sa iyong puso. Kaya't ang pananampalatayang umuusbong sa iyong puso pagkatapos mong manalangin ay tugon din ng Diyos dahil Siya ang gumagawa sa iyo. Tinutulungan ka niya na gawin ang nakalulugod sa Kanya at binibigyan ka ng kapangyarihang gawin ito dahil hindi mo mapalulugdan ang Diyos kung wala ang iyong pananampalataya. Numero 6, kapag inilipat ka niya sa pasasalamat. Sa tuwing nakakaranas ka ng anumang pagsabog ng pasasalamat sa mga inaasahan na ibinagsak mo sa harap ng Diyos, ang iyong mga sagot ay hindi malayo. Ito ay dahil inuutusan ka ng Diyos na dalhin ang iyong mga kahilingan sa Kanya sa pamamagitan ng pasasalamat.
Dapat mong simulan na pahalagahan na parang nasa iyo ang mga sagot na iyong ipinagdarasal. Kapag hinimo ka ng Diyos na purihin ang mga bagay na hindi mo pa nakikita, kahit na nagdarasal, ito ay tanda na dinadala ka niya ng kabuuan. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang matutong pumasok sa prayer court ng may pasasalamat. Dapat mong pasalamatan siya sa tagumpay na ibibigay niya sa iyo. Nakukuha nito ang atensyon ng Diyos at pinukaw siya sa pagkilos. Bilang 7, kapag nagpadala siya ng mga anghel. Minsan nagpapadala ang Diyos ng mga anghel para hudyat na nakinig siya sa ating mga hangarin. Isang pangyayari ang nangyari kung saan kinumpirma ng Diyos kay Cornelio sa pamamagitan ng isang anghel na tinanggap niya ang kanyang mga panalangin. Mga Gawa 10:31, 4 na araw na ang nakalilipas, nananalangin ako sa aking bahay sa parehong oras, 3:00 ng hapon. Biglang may nakatayo sa harap ko na nakasuot ng makikinang na damit. Sinabi niya, Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong panalangin at nakita niya ang iyong mga kaloob sa mga dukha. Sinabi sa kanya ng anghel na pinakinggan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga panalangin. Sa parehong paraan na ang anghel ay dumating kay Daniel dahil siya ay nanalangin, ang Diyos ay maaari ring ipadala ang mga nilalang na ito sa iyo. Numero 8, tulong ng Diyos. Kapag nagsimula kang makaranas ng supernatural na pagtulak, ito ay hudyat na sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Madalas mong masasaksihan ito sa lugar ng iyong kahilingan bilang patunay na ang Diyos ay nakikinig sa iyo. Madalas siyang magdadala ng banal na interbensyon. Nalaman mo lamang na higit sa iyong mga kakayahan, isang puwersa ang nagtulak sa iyo, tulad ng sa kaso ni Pedro at ang mga isda na nahuli niya sa pamamagitan ng supernatural na interbensyon ng Diyos. Ngayong naiintindihan mo na kung paano nagbibigay ang Diyos ng mga senyales na nakikinig siya sa iyong mga kahilingan, dapat kang maging sensitibo at maghintay ng may pag-asa. Dapat mo ring panatilihin ang Diyos sa pag-alaala sa kanyang salita. Habang binibigyan ka ng Diyos ng mga senyales na siya ay gumagawa upang dalhin ang iyong mga sagot, dapat kang manindigan ng matatag sa pananampalataya at tumanggi sa puwang para sa pag-aalala. Ang nagagawa ng pag-aalala ay pinalalaki ang mga problema, at minamaliit nito ang kakayahan ng Diyos na ibigay sa iyo ang mga sagot na hinahanap mo. Inaalis din nito ang iyong pagtuon sa Diyos, at nililimitahan nito ang mga sagot sa iyong mga panalangin. Dapat ka ring mamuhay sa katuwiran dahil ang kasalanan ay gumagawa ng tulay sa pagitan mo at ng Diyos. Pinipigilan nito ang Diyos sa pagdinig o pagtugon sa iyong mga panalangin. Walang makahahadlang sa iyong mga sagot habang inilalagay mo ang iyong sarili na tumanggap mula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo sa aking buhay. Salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo sa akin araw-araw. Ako ay nalulula sa iyong presensya. Lagi kang nasa tabi ko at pinahahalagahan ko ang banayad na pag-udyok ng iyong espiritu. Salamat sa pakikinig sa akin sa tuwing ako'y pumupunta sa harapan ng iyong trono. Salamat sa pagiging nakatuon sa pagtugon sa aking mga pangangailangan. Hinahangad ko ang iyong awa sa aking buhay, Panginoon. Hindi ko palaging ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa iyo at pinagsisisihan ko. Hayaang pabanalin ako ng iyong dugo mula sa lahat ng nakakasira sa iyo. Tumatanggap ako ng katuwiran sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon kailangan ko ang iyong lakas para mamuhay ng walang kasalanan dahil gusto kong pakinggan mo tuwing ako ay magdarasal. Hindi ako mabubuhay sa katuwiran malibang tulungan mo ako sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ako ay nagpapasalamat na ang iyong presensya ay laging kasama ko. Kahit na sa sandaling ito, pinahahalagahan kita sa iyong dakilang kapangyarihan sa aking buhay. Alam ko na iyong ginagawang perpekto ang lahat ng may kinalaman sa akin. Naiintindihan ko na ngayon kung paano ka gumagawa para ipakita sa akin na naririnig mo ako. Salamat sa pagpapakita sa akin kung paano matatanggap ang mga sagot sa aking mga panalangin. Tumatanggap ako ng biyayang magtiwala sa iyo sa lahat ng panahon. Tulungan akong umasa sa iyong salita at manindigan ng matatag kapag tila ang aking mga sagot ay matagal bago mahayag.
Nagsisimula akong gumawa ng mga hakbang ng pananampalataya dahil naniniwala ako sa iyo. Alam ko na hindi mo mabibigo ang sinumang naghihintay sa iyo. Tulungan akong bigyang pansin ang mga tagubilin na iyong ibinibigay sa akin bilang mga senyales sa aking mga sagot. Alam kong lagi ninyo akong kakausapin para sa patnubay. Bigyan mo ako ng biyayang sumunod kaagad sa mga aksyon na magbubukas ng pinto sa aking mga pagpapala. Hinihiling ko na punuin mo ang aking puso ng nag-uumapaw na kagalakan. Tulungan akong malaman sa pamamagitan ng iyong kapayapaan na gagawa ka ng mabilis na gawain sa aking buhay. Bigyan mo ako ng lakas na kailangan ko upang sundin ka, Panginoon. Ipinag-uutos ko na mayroon na akong biyaya na unahin ang Diyos sa lahat ng aking mga gawain. Ang mga sagot sa aking mga panalangin ay para sa kaluwalhasyan ng Diyos. Ano man ang kanyang ilagay sa aking mga kamay ay para rin sa karangalan ng kanyang kaharian. Panginoon, hinihiling ko na ipadala mo sa akin ang banal na espiritu. Tulungan akong buksan ang aking puso sa Kanya at bigyan ako ng biyayang ipagkaloob sa Kanya ang kinakailangang pag-access kapag nananalangin ako. Salamat, Panginoon, dahil lagi mo akong dinirinig kapag ako ay nananalangin. Alam kong bibigyan mo ako ng mga sagot habang nananalangin ako ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nagbabago sa buhay. See you sa susunod.